O eto mga kadonatics, Attorney Guanzon pumalag sa isang congresswoman na nagsabing huwag niya namang i-hair follicle test si Pangulong Marcos. That is indignity daw mga kadonatics. Grabe naman mga kadonatics, di ba? Ha? Isang buhok lang kailangan. Isang buhok lang. Bakit indignity na agad? Kaya itong si Attorney Guanzon pumalag at galit na galit. No, hindi masyadong galit mga kadonatics, pero tinira ng malupitan itong congresswoman na to at si BBM. Eto mga kadonatics, panoorin natin yung video. Hair follicle drug test lang? Ano na? Indignity na? Ang sagot? Congressman Libanan. Ang dami niya nang nakuha ha. Kahit minority leader siya kuno, ang dami niya nakuha dyan ng AX, tupad, etc. Dahil akap dahil malapit siya kay speaker. Ay, kaya pala. Anong sabi niya? Huwag niyo naman daw ipa-hair follicle drug test si BBM dahil presidente siya. He should not suffer the indignity of a hair follicle test. Teka, ha? But si Inday Sara Duterte na isang second highest position mga kadonatics, pinagmalupitan nyo sa Kongreso. Pero pag yung taong bayan nagsalita na dapat i-hair follicle test si Pangulong Marcos, ba't ang dami nyong excuses? Si Inday Sara Duterte, pumunta pa talaga, dumalo sa Kongreso mga kadonatics, sa Kamara, para lang sa investigasyon sa kanyang confidential fund. In-impeach nyo pa! Oh, see? Tapos, eto lang. Isang hair grant mga kadonatics, I think so, yan lang yung hingi ng mga taong bayan. O bakit ayaw nyong mabigay? Siguro mga kadonatics, sa kunan na lang siguro ng buhok nang hindi niya alam. What do you think? Ano? Nakakainis naman ni Tish. Hair follicle lang eh. Indignity na. Ibibigay mo lang isang hair follicle. Tapos wala na. Tama. Indignity na yan. When drug use and drug syndicates are a major problem in our country, ang president natin ay ayaw mag-lead the way. Tama. Into saying that stop drugs are bad for you, and we should fight drugs and fight these drug syndicates. Ayaw ni BBM. Yung SONA niya, meron ba siyang sinabi about drugs? Nako! Bakit? Hindi ba problema sa Pilipinas ang drug? Hindi ba problema? Malaki problema? So, ganun pala mga kadonatics, no? Talagang as much as possible, hindi nila minimension yung drug problems ng Pilipinas. Natatandaan nyo noon nung sinabi ni BBM na hindi niya huhulihin. Basta sabi niya doon mga kadonatics, we are not after to the small addicts or small timers mga kadonatics. So, ibig sabihin, hindi nila huhulihin yung mga nasa baba, yung mga maliliit na tag $100, 100 pesos lang daw yung kita. Parang ganun mga kadonatics. Doon daw sila sa pinakadulo. Para to avoid daw AJK, parang ganyan mga kadonatics. Pero, yan ba talaga mga kadonatics? Alam naman natin na yung major problem sa Pilipinas, drugs at yung mga nasa baba. Yung mga small timers mga kadonatics ang palaging nambibiktima. Name kind of crimen mga kadonatics ginawa na nila. Bakit tayo after doon sa taas na nagpa-relax lang naman yung mga tao doon? Though, dapat silang hulihin, pero dapat fair mga kadonatics. Di ba? Yan yung ginawa ni Tatay Digong. Kaya ang daming namamatay during his time. Kasi lumalaban tong mga addict na to eh. Wala na sa utak, kaya ganun mga kadonatics. Tapos, kasi hindi ako nakinig sa SONA talaga mga kadonatics. So, hindi niya pala na-mention talaga yung drugs doon sa SONA. Oh, interesting. Sabi nga ni Robin Padilla mga kadonatics, sabi niya, parang may tanim droga sa atin dito sa Senado Parang may tanim droga daw mga kadonatics. Kasi yung secretary niya na si Nadia Montenegro, bininta nga na nagdodroga or gumagamit ng weeds mga kadonatics. At etong sagot ni Robin Padilla, sabi niya, I required, nagpasa siya ng resolution mga kadonatics na lahat ng opisyalis sa gobyerno magpa-drug test, including the president. Yun talaga yung sabi niya mga kadonatics. So, ano sa tingin nyo? Agree pa kayo doon? At para sa akin mga kadonatics, before mag-file ng election paper for campaigning or something like that,
Dapat may drug test agad, lahat ng opisyalis. Small thing, but big impact. Hindi lang yung nag-addict sila dyan, kung hindi maraming crimes na committed by drug addicts. Okay, rehab. Pero maraming drug syndicates sa Pilipinas. And the president should lead the way. Tama. Na sabihin niyang, drugs is bad for you. Stop drugs. Lahat ng government officials, lahat sa national agencies at sa LGUs, magpa-drug hair follicle test. What's wrong with that? It's very wrong para sa kanila actually. Bakit? Natatandaan yung si Marbil, yung ex-PNP chief, mga kadunatics, sabi niya, naiintindihan niya yung mga driver, yung mga gumagamit ng droga para lang daw di makatulog during sa work hours nila, mga kadunatics. Can you imagine that isa kang PNP chief tapos sabihin mo na okay lang magdroga? At siningguduhan din naman ng spokesperson nila, mga kadunatics, na si Fajardo. At ewan ko ngayon itong si Turing. I haven't read and heard, mga kadunatics, that he was talking about drugs. As of now, dapat may magtanong sa kanya na kumusta yung position mo about sa mga small time drug addicts and pushers. Di ba? Dapat talaga may magtanong kay Turing ganyan. So undignified about that. Di ba, mga akla? Ano bang nakakaano dyan? Ay, so degrading naman. Hair follicle test nyo ako. It's so degrading naman. Ano? Degrading? Ginawa nila ka Vice President, sobra pa yun sa degrading. Grabe. Dignity? My God! Indignity talaga yun kung adik ka. Diba? Kung adik ako, abay malaki indignity yun sa Pilipinas. Kaya ako, magpapa-hair follicle test din. Pero antayin nyo yan sa birthday ko. Ito, ang Badagulang Legal with Attorney Rowena Guanzon, ang inyong lingkod. Alright. Ayan. Dapat ganon talaga, mga kadunatics. Kung mag-akusa ka, dapat gawin din sa'yo yung inakusa mo. Like ganito, si Attorney Gwen Guanzon, mga kadunatics, si Attorney Rowena Guanzon, mga kadunatics, magpa-hair follicle test din siya. Diba? Ganon talaga. Kung hindi ka naman addict, hindi ka man gumagamit, mga kadunatics, there's nothing wrong kung itry mo ang ganyan. Na, as a leader, you should be the first one. She said, major problem natin yung droga sa Pilipinas. Dapat ikaw mismo, magpa-hair follicle test, magpa-drug test ka. Dapat ikaw mismo clean para yung sa baba mo susunod sa'yo, di ba? Ganoon dapat. Well, anyway, mga kadunatics, what do you think on her stand? Because I totally agree on her, mga kadunatics. Thank you so much, and please comment down below and subscribe to our channel. 52,000 na tayo, and thank you so much. Grabe, super saya ko. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. But thank you once again. And ingat ka palagi. You're in my prayer all the time. God bless you, mga kadunatics. Bye-bye.